Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman tayo upang buksan ang ating mga puso at pakinggan ang isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-asa at pag-ibig. Sabi nila, ang tahanan ay kung nasaan ang puso. Pero paano kung ang lugar na inaakala mong magiging kanlungan mo ay siya palang magiging saksi ng iyong pinakamadilim na sandali? At paano kung sa gitna ng isang mabigat na paratang, doon mo pala matatagpuan ang isang hindi inaasahang pag-asa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang unang humaplos sa pisngi ni Hiraya ay ang malamig na sahig na semento. Pagkatapos ay ang amoy ng sabon at chlorine na tila kumakapit sa bawat hibla ng kanyang paghinga. Ngunit ang tunay na gumising sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay ang hikbi ng kanyang bunsong si Amihan. "Nanay, gutom na po ako," bulong ng boses ng kanyang panganay, si Hayo, mula sa kadiliman. "Shh! Huwag kang maingay, kuya. Baka marinig tayo." Saway naman ng 5 taong gulang na si Dalisay, ang kanyang gitnang anak, na nanginginig ang boses sa takot. Pinilit ni Hiraya na maging matatag. Sa loob ng halos 1 oras na pagkakakulong sa madilim at maliit na laundry room ng Villa Esperanza, sinikap niyang maging ilaw para sa kanyang 3 anak. Ngunit ang ilaw na yon ay unti-unti nang nauupos, nilalamon ng kawalan ng pag-asa. "Hush, mga anak. Andito lang si nanay," mahinang sabi niya, habang hinahaplos ang likod ni Amihan na patuloy sa pag-iyak. "Matulog na muna kayo. Paggising ninyo, may pagkain na tayo." Isang kasinungalingan. Isang matamis na kasinungalingang kailangan niyang paniwalaan kahit siya mismo ay hindi na naniniwala. Muling naglaro sa kanyang isipan ang mga pangyayari kanina. Ang galit na mukha ni Silakbo, ang matagal ng mayordoma ng mansyon, habang iwinawas-iwas nito sa harap ni Dr. Bayani del Sol ang isang bakanteng kahon ng alahas. Ang matalim na tingin nito na tumusok sa kanyang pagkatao, kasabay ng mga salitang kasing tulis ng punyal. "Siya po, Sir Bayani. Nakita ko po siyang papalabas ng kwarto ninyo. Sigurado po akong siya ang kumuha ng gintong relo." Hindi makapaniwalang napailing na lang si Hiraya noon. Wala siyang masabi. Ang kanyang dila ay tila naparalisa ng takot at pagkabigla. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. At sa kanyang pananahimik, nakita niya ang pagbabago sa anyo ni Dr. Bayani mula sa pagkalito patungo sa isang malamig at hindi mababakas na ekspresyon. Bago pa man siya makakilos, mabilis na siyang kinaladkad ni Silakbo. "Dito ka lang magnanakaw ka," sigaw nito, kasabay ng malakas na pagtulak sa kanya, at sa 3 bata papasok sa laundry room. Ang huli niyang narinig ay ang pag-click ng seradura. Ngayon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Hiraya ang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga anak niya. Lumapit si Dalisay at niyakap siya. "Nanay, bakit po tayo nandito?" tanong ng bata, habang sumisinghot. Pinunasan ni Hiraya ang sariling luha at hinarap ang anak. Sa dilim, nakita niya ang bahid ng dumi at luha sa mukha nito. Walang pag-alinlangan, pinunit niya ang isang maliit na piraso mula sa laylayan ng kanyang luma at gasgas na duster. Dahan-dahan niyang ipinahid iyon sa mukha ni Dalisay, inaalis ang bawat bakas ng pighati. "May laro lang tayo, anak," muli niyang pagsisinungaling. "Nagtatago tayo. Ang unang makita, talo." Isang mahinang tawa ang kumawala kay Dalisay, isang tunog na nagbigay ng kaunting init sa malamig na silid. Ngunit ang init na yon ay agad na pinalitan ng yelo nang makarinig sila ng mga yabag mula sa labas. Papalapit, pabigat ng pabigat. Natahimik ang mga bata. Maging ang pag-iyak ni Amihan ay napalitan ng maliliit na hikbi. Niyakap ni Hiraya ang 3 anghel niya
Nang buong higpit, ginawang kalasag ang sariling katawan. Nagdasal siya sa lahat ng santo na kilala niya. Huwag po ang mga anak ko. Ako na lang po. Huwag sila. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng pinto. Sumunod ang isang nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay tila nagmula sa kailaliman. Malamig, matigas, at walang anumang emosyon. Silakbo, buksan mo ang pinto. Ang boses ni Dr. Bayani del Sol, kasabay ng utos na yon, ay ang tunog ng susi na ipinapasok sa seradura. Isang pag-ikot, dalawa. Krrrk! Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang nakakasilaw na liwanag mula sa pasilyo ang tumama sa kanilang mga mata. Pilit na pinapungay ang kanilang mga talukap. At sa gitna ng liwanag na yon, nakatayo ang isang mataas na anino. Isang anyo ng lalaking hindi mababakas ang mukha. Ngunit ramdam na ramdam ni Hiraya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanila. Isang ina na nanginginig habang yakap-yakap ang tatlong anak na takot sa isang sulok. Inaasahan ni Bayani na makakita ng isang magnanakaw na nasukol. Isang taong may pagkakasala sa mukha. Marahil ay nagmamakaawa o kaya'y palaban. Ang hindi niya inaasahan ay ang eksenang tumambad sa kanya. Sa sahig, sa isang sulok ng madilim na silid, ay isang babaeng ang tanging sandata ay ang mahigpit na pagyakap sa tatlong maliliit na bata. Ang kanilang mga mata, malalaki at bilog sa takot, ay nakatitig sa kanya na tila siya isang halimaw na nagmula sa bangungot. Ang ilaw mula sa pasilyo ay tumatama sa mga hibla ng buhok ni Hiraya at sa mga basang landas ng luha sa pisngi ng mga anak nito. Ito ba ang itsura ng isang magnanakaw? O ng isang biktima? Tanong ni Bayani sa sarili. Sir Bayani, mabuti na lang po at dumating na kayo. Halos pasigaw na, sabi ni Silakbo mula sa kanyang likuran, puno ng drama ang boses. Nakita ko po siyang tinatangkang tumakas kasama ang mga anak niya. Mabuti na lang at naisip ko kaagad na ikulong sila dito habang hinihintay kayo. Binaling ni Bayani ang tingin kay Silakbo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit na nakatuon kay Hiraya. Ang paliwanag niya ay lohikal. Simple, madaling paniwalaan. Kung sa salita lang siya magbabase, tapos na ang usapan. Ngunit ang nakikita ng kanyang mga mata ay ibang-iba sa kwento na naririnig ng kanyang mga tainga. Tumingin siyang muli kay Hiraya. Ang babae ay nakayukulang, nanginginig ang mga balikat. Hindi ito nagsasalita, hindi nagmamakaawa. Tanging mga hikbilang ang kumakawala sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, ang batang lalaki na si Hayo ay matapang na nakatingin sa kanya. Ang maliliit na braso ay nakaprotekta sa kanyang mga kapatid. Isang bagay sa eksenang yon ang gumambala sa kaayusan sa isip ni Bayani. Bilang isang doktor, sanay siyang mag-obserba, maghanap ng mga sintomas na hindi umaayon sa diagnosis. At sa pagkakataong ito, ang sintomas, ang purong takot sa mga bata, ay hindi tugma sa diagnosis na pagnanakaw. Totoo ba ang sinasabi niya, Hiraya? Tanong ni Bayani. Ang boses ay nanatiling malamig at walang emosyon. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagod. Ngunit may isang kislap doon na hindi maintindihan ni Bayani. Pag-asa ba? O tuluyan ng pagsuko? Umiling lang ito. Isang mahinang pag-iling na halos hindi mapansin. Hindi ko po alam. Nautal niyang sagot. Sinungaling, putol ni Silakbo. Huwag kang magmamaang-maangan. Aminin mo na. Sa gitna ng sigawan, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Bayani. Ang batang babae sa gitna, si Dalisay, ay hindi umiiyak. Nakatitig lang ito sa kanya. Ang mga mata nito,
Malinaw at walang bahid ng anumang pagkukunwari ay tila nakikita ang pinakatatagong sulok ng kanyang kaluluwa. Walang takot, walang galit, tanging isang malinis at payapang pagtingin. Para itong isang salamin na nagpabalik sa kanya ng isang imahe na matagal na niyang kinalimutan, ang imahe ng isang taong marunong pa ring magtiwala. Napilitan siyang umiwas ng tingin. Ang pagiging dalisay ng batang yon ay tila isang sampal sa kanyang mundong puno ng pagdududa at pait. Doon nag-umpisang mabiyak ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Ang tensyon sa silid ay nakakasakal. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niya ng distansya. Tama na! Mariin niyang utos. Ang kanyang boses ay nagpatigil sa lahat. Silakbo, iwanan mo kami. Pero sir, sinabi kong iwanan mo kami. Walang nagawa si Silakbo kundi ang tumalikod, ngunit hindi bago nito bigyan si Hiraya ng isang tingin na puno ng pagbabanta. Nang sila na lang ang naiwan, muling hinarap ni Bayani ang mag-iina. Bumalik kayo sa kwarto ninyo, malamig niyang sabi. Bukas ng umaga natin ito pag-uusapan. Hindi na niya hinintay ang kanilang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Pabalik sa kanyang opisina kung saan ang lahat ay may kaayusan, kung saan ang lahat ay kontrolado niya. Isinara niya ang pinto, hinarangan ang sarili mula sa magulong emosyon na dala ng mag-iinang yon. Gabi na. Ang buong Villa Esperanza ay tahimik na. Ngunit ang isipan ni Bayani ay magulo pa rin. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa leather at binuksan ang isang maliit na drawer sa kanyang mesa. Mula roon ay kinuha niya ang isang naka-frame na litrato. Isang babaeng nakangiti, ang mga matay nagniningning. Ang babaeng dapat sana'y kasama niya ngayon. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng relong nawawala. Tinitigan niya ang masayang muka sa litrato. Ang nangiti nito ay tila nangungusap, nagpapaalala sa kanya ng mga panahong puno pa siya ng tiwala at pagmamahal. Isang emosyon ang pumaitaas sa kanyang dibdib. Isang emosyong matagal na niyang ibinaon. Pangungulila. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame at bumulong sa hangin. Sa katahimikan ng gabi. Hahanapin ko ang katotohanan. Mahal. Pangako. Walang idinulot na kapayapaan ang pagtulog kay Hiraya. Ang bawat pagpikit ng kanyang mga mata ay nagdadala lamang ng mga imahe ng galit na mukha ni Silakbo at ang malamig na mga mata ni Dr. Bayani. Ginugol niya ang buong gabi na nakaupo sa gilid ng kanilang maliit na kama. Binabantayan ang mahimbing na paghinga ng kanyang 3 anak, ang tanging yaman niya sa mundo, na ngayon ay nanganganib na mawala sa kanya. Paano kung maniwala siya kay Silakbo? Paano kung palayasin kami? Saan kami pupunta? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Bawat isa ay mas matalim kaysa sa nauna. Ang Villa Esperanza ang una nilang naging tunay na kanlungan matapos ang ilang taong pagpapalipat-lipat. Ang sahod niya, bagamat maliit, ay sapat para sa kanilang pagkain at sa gamot ni Amihan. Ngayon, ang lahat ng yon ay parang isang kastilyong buhangin na tinatangay ng alon. Pagsikat ng araw, dahan-dahan siyang kumilos. Gising na ang mga bata, ngunit ang karaniwan nilang ingay at sigla ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Alam nila, nararamdaman nila ang takot ng kanilang ina. Lumabas sila ng kwarto at nagtungo sa kusina. Bawat hakbang ni Hiraya ay tila may pabigat na nakakabit. Naroon na si Silakbo, naghahanda ng almusal para sa kanilang amo. Nang makita sila nito, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Aba, gising na pala ang pamilya ng mga ahas. Pabulong ngunit may diin na, sabi ni Silakbo. Sapat lang para marinig ni Hiraya. Nagpanting ang tainga ni Hiraya, ngunit pinili niyang magbingi-bingihan. Umupo sila sa maliit na mesa sa sulok na para sa mga katulong. Habang naghahanda siya ng mumurahing pandesal para sa mga anak, biglang dumaan si Silakbo sa kanilang likuran na may dalang takure ng kumukulong tubig. Isang aksidente ang nangyari. Biglang natabig ang takure.
Isang maliit na tilamsik ng mainit na tubig ang tumama sa sahig. 1 pulgada lang ang layo mula sa paa ng maliit na si Amihan. Ay, naku! Tila nag-aalalang sigaw ni Silakbo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Mag-ingat ka kasi, Hiraya. Ang harang-harang ninyo. Napatalon si Hiraya at agad na hinila palayo ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay kumalabog sa galit at takot. Iyon ay hindi aksidente. Iyon ay isang babala. Kasabay ng tensyon ay ang pagpasok ni Dr. Bayani sa kusina. Naka-uniforme na ito para sa ospital, ang kanyang mukha ay seryoso pa rin at hindi mababasa. Tila hindi niya napansin ang nangyari. Dumiretso siya sa coffee maker, hindi tumitingin sa kanila. Nagpatuloy si Silakbo sa pagkukunwari. Sir, ipagtitimpla ko na po kayo ng kape. Ngunit hindi siya pinansin ni Dr. Bayani. Sa halip, pagkatapos nitong kumuha ng kape, ay kumuha ito ng 3 maliliit na karton ng gatas mula sa ref. Dala-dala ang mga iyon, lumapit ito sa mesa kung nasaan ang mag-iina. Natigilan si Hiraya, huminto ang kanyang paghinga. Walang salitang binigkas, inilapag ni Dr. Bayani ang 1 karton ng gatas sa harap ni Hayo, 1 kay Dalisay, at ang huli ay sa harap ni Amihan. Hindi ito tumingin sa kanya, ngunit ang simpleng kilos na yon ay isang dagundong sa nananahimik niyang puso. Isang sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at nagsalita. Hiraya, sa opisina ko, ngayon na. Naiwan si Hiraya na tulala, habang si Silakbo ay naiwang nakanganga, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkainis. Sa loob ng opisina, ang katahimikan ay halos nakabibingi. Umupo si Hiraya sa silyang nasa harap ng malaking mesa ni Dr. Bayani. Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri sa kanyang kandungan. Bawat ugat sa kanyang katawan ay tensyonado. Gusto kong malaman ang lahat. Simula ni Dr. Bayani, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. Mula sa oras na pumasok ka sa kwarto ko para maglinis hanggang sa oras na natagpuan ka ni Silakbo. Bawat detalye. Hindi ito isang akusasyon. Ito ay isang pagsisiyasat. Ginamit ni Hiraya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya para ikwento ang bawat galaw niya ng may katapatan. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng doktor. Ang dating lamig ay napalitan ng matamang pakikinig. Nang matapos siya, sumandal si Dr. Bayani sa kanyang silya at bumuntong hininga. Alam mo ba kung bakit napaka-importante ng relong yon, Hiraya? Tanong nito, ang boses ay biglang lumambot. Hindi dahil sa presyo nito. Regalo yon sa akin. Ang huling regalo mula sa taong pinakamamahal ko bago siya mawala. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang isang siwang sa pader na nakapalibot sa doktor. Isang siwang ng kalungkutan, ng sakit. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Hindi lang isang relo ang nawawala. Isang piraso ng puso niya ang ninakaw. Umuwi si Hiraya sa kanyang silid na may magkahalong pakiramdam ng takot at isang maliit na pag-asa. Nadatnan niyang naglalaro ang kanyang mga anak sa sahig. Nginitian niya ang mga ito, isang pilit na ngiti. Nanay, tingnan niyo po, sabi ni Hayo, ang kanyang panganay. Habang may iwi na wagayway sa kamay, lumapit si Hiraya. Ano yan, anak? Inilahad ni Hayo ang kanyang palad. At sa gitna nito, kumikinang sa sinag ng ilaw mula sa bintana, ay isang maliit at makinang na butones. Isang pamilyar na butones na may maliit na disenyo ng bulaklak. Isang butones na katulad ng kulang sa uniforme ni Silakbo kaninang umaga. Nakatayo si Bayani sa bintana ng kanyang opisina, nakatalikod sa pinto. Sa kanyang palad ay ang isang maliit na butones na kumikinang. Isang maliit na bagay, ngunit ito na marahil ang pinakamabigat na bagay na nahawakan niya sa buong linggo. Ito ang unang piraso ng ebidensya. Ang unang hibla ng katotohanan ng maaari niyang kapitan. Hindi niya maalis sa isip ang takot
sa mga mata ni Hiraya nang iabot nito sa kanya ang butones kanina. Nagtagpo sila sa may hardin sa isang sulok na hindi gaanong dinadaanan. Ang kanilang pag-uusap ay pabulong at puno ng pag-iingat. "Nakita po ni Hayo malapit sa laundry room, sir," sabi ni Hiraya. Nanginginig ang boses. Pagkatapos po tayo mong ikulong ni Aling Silakbo." Ang bawat salita ay isang dagdag na patak ng lason sa balon ng pagdududa na unti-unti nang napupuno sa isipan ni Bayani. Pinagmasdan niya ang butones. Ang disenyo nito ay pamilyar. Ngayon, kailangan niya ng kumpirmasyon. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit may bigat. Natagpuan niya si Silakbo sa sala, abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Ang imahe ng isang matapat at masipag na mayordoma. Isang imaheng unti-unti nang gumuho sa kanyang paningin. "Silakbo," tawag niya sa mahinahong boses. Lumingon ito. Isang matamis na ngangiti ang agad na sumilay sa mga labi. "Po, Sir Bayani, may kailangan po kayo?" Hindi siya sumagot agad. Sa halip, ang kanyang mga mata ay bumaba sa uniforme nito at naroon nga. Sa kanang bahagi ng bestida nito, malapit sa balikat, ay isang maliit na espasyo kung saan dapat sana ay may butones. "Mukhang may nawawala sa uniforme mo," kaswal niyang sabi, habang pinapanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Nakikita niya ito. Isang kislap ng gulat at takot na dumaan sa mga mata ni Silakbo. Isang segundo lang itong nawala, ngunit sapat na yon para makita ni Bayani bago ito muling napalitan ng pagkukunwari. "Ay, oo nga po, sir," sabi nito sabay tawa ng pilit. "Nako, pasensya na po. Siguro po ay nasabit ako kanina sa may bakuran habang nagdidilig. Hahanapin ko na lang po mamaya." Isang perpektong paliwanag, masyadong perpekto. Tumangulang si Bayani. "Sige." Pagkatapos ay tumalikod na siya at bumalik sa kanyang opisina. Iniwan si Silakbo na may halatang pagkabalisa sa muka. Pagkasara niya ng pinto, dumiretso si Bayani sa kanyang computer. Oras na para sa ikalawang hakbang. Binuksan niya ang software para sa mga security camera ng buong bahay. 16 na kamera sa kabuuan. High definition. Walang makakatakas. Mabilis niyang hinanap ang archive ng nakaraang araw. Pinili niya ang kamera na nakatutok sa pasilyo patungo sa kanyang kwarto. Itinakda niya ang oras, ilang minuto, bago ang sinabing oras ng pagnanakaw. Pinanood niya ang recording. Nakita niya si Hiraya na pumasok sa kwarto, dala ang mga gamit panlinis. Lumipas ang ilang minuto, at pagkatapos, wala. Napakunot ang noo ni Bayani. Isang itim na screen sa timestamp nakalagay. "File corrupted." Sinubukan niyang i-refresh. Sinubukan niyang i-rewind at i-fast forward. Ngunit pareho pa rin. Isang piraso ng nawawalang oras. Tiningnan niya ang log ng system. Ang pagkawala ng file ay hindi dahil sa error. Ito ay dinelete. Manual na binura. At ang haba ng nawawalang video? Eksaktong 15 minuto. Ang saktong haba ng panahon na sinabi ni Hiraya na siya ay naglilinis sa loob ng kwarto. Napahigpit ang hawak ni Bayani sa mouse ng computer. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano. Isang masusing pagtatakip. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may narinig siyang mga bulungan mula sa labas ng kanyang opisina. Ang dalawa pang kasambahay nag-uusap sa pasilyo. Kawawa naman si Sir Bayani. Naloko ng babaeng yon. Narinig ko kay Aling Silakbo. May record na raw yan sa pagnanakaw sa dati niyang pinasukan. Napapikit si Bayani. Kumikilos na si Silakbo. Sinisira na nito ang reputasyon ni Hiraya bago pa man niya mailabas ang katotohanan. Ngayon, hindi na lang ito isang simpleng investigasyon. Ito ay isang karera laban sa oras. Kinailangan niya ng tulong. May isang tao lang siyang mapagkakatiwalaan pagdating sa ganitong bagay. Kinuha niya ang kanyang telepono at dinial ang numero ng isang kaibigan, isang computer genius. "Marco,
Kailangan ko ng pabor, sabi niya pagkasagot ng tawag. Ano yon, bayan? Huwag mong sabihing nagka-virus ka na naman. Biro ng kaibigan sa kabilang linya. Mas malala pa rito, seryosong sagot ni Bayani. May isang video file akong kailangang i-recover. Dinilit sa security system ko. Kaya mo ba? Ibinigay niya ang lahat ng detalye. Sinabi ni Marco na susubukan niya ngunit walang kasiguraduhan. Makalipas ang halos 1 oras ng paghihintay na tila 1 taon, muling tumunog ang telepono ni Bayani. Bayani pare! Bungad ni Marco. Ang boses ay seryoso. Bad news. Hindi ko na-recover ang video. Masyadong malinis ang pagkakabura. Sinadya talaga. Isang alon ng pagkadismaya ang bumalot kay Bayani. Sige. Salamat sa pagsubok, Marco. Akmang ibababa na niya ang telepono nang muling magsalita ang kaibigan. Pero, teka lang. Huminto si Bayani. Bakit? Hindi ko nakuha yung video, sabi ni Marco. May kakaibang tono sa boses. Pero habang tinitingnan ko ang system logs ng server, may nahanap akong iba. May nakahiwalay na audio file na na-record sa parehong oras. Isang recording. Muling tinahak ni Hiraya ang pamilyar na daan patungo sa opisina ni Dr. Bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hakbang niya ay may kasamang pag-asa. Sa wakas, may ebidensya na. May patunay na hindi siya nababaliw, na ang kasamaan ni Silakbo ay hindi gawa-gawa lang ng kanyang isipan. Pagpasok niya, naabutan niya si Dr. Bayani na nakaupo sa harap ng kanyang computer. Ang mukha ay seryoso. Hindi ito nagsalita. Itinuro lang nito ang silya sa kanyang harapan. Umupo si Hiraya. Ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. May ipaparinig ako sa'yo, sabi ni Dr. Bayani sa mahinang boses. Nakuha ito mula sa server ng security system, isang audio file na hindi nabura. Iprinotektahan niya ang isang button. Sa simula, tanging isang mahinang ugong lang ang maririnig. Pagkatapos, isang boses ang bumasag sa katahimikan. Boses ni Silakbo. Ano na? Naitago mo na ba? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Oo, walang makakakita nun. Sigurado ka ba sa plano mo, Silakbo? Baka mabulilyaso tayo. Narinig ni Hiraya ang isang pamilyar na halakhak, isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Ako pa ba? Matagal ko nang pinag-isipan to. Sa oras na mapaniwala ko si Sir Bayani na magnanakaw ang babaeng yon, wala nang magiging sagabal. Kailangan nang matanggal ang mga pabigat na yan sa lalong madaling panahon. Paano kung hindi maniwala si Sir? Tanong ng lalaki. Maniniwala yon. Puno ng kumpiyansang sagot ni Silakbo. Dahil ako ang matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Hindi ang isang basurang napulot lang sa kung saan. Sa oras na mapaalis ko ang mag-iinang yan, magiging malinis na ulit ang pamamahay na to. Huminto ang recording. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikpi. Ang marinig, ang mga salitang iyon, pabigat, basura, ay tila isang kutsilyong diretsong itinarak sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi na ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding sakit. Isang kamay ang marahan na dumapo sa kanyang balikat. Tumingala siya at nakita ang mga mata ni Dr. Bayani. Wala na ang lamig doon. Ang nakikita niya ngayon ay isang nag-aalab na galit. Haharapin natin siya, mariing sabi ni Bayani. Natagpuan nila si Silakbo sa sala, nagpupunas ng mga muebles na para bang siya ang pinakamasigasig na empleyado sa buong mundo. Nang makita sila, ngumiti ito. Sir Bayani, Hiraya, may kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Bayani. Sa halip, kinuha niya ang kanyang telepono at pinatugtog muli ang recording. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Habang tumutugtog ang audio, dahan-dahang nawala ang kulay sa mukha ni Silakbo. Ang kanyang nangiti ay napalitan ng pagkasuklam at pagkatapos ay ng purong takot.
Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nagpapalipat-lipat ng tingin mula kay Bayani patungo kay Hiraya. Nang matapos ang recording, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. "Mayroon ka bang gustong ipaliwanag, Silakbo?" tanong ni Bayani. Ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Doon nangyari ang hindi inaasahan. Sa halip na matakot at umamin, isang malakas na iyak ang kumawala mula kay Silakbo. Napaluhod ito sa sahig, ang mga luha ay bumuhos na parang talon. "Opo, sir. Inaamin ko po. Ako nga po ang nasa recording na yan." Sigaw nito sa gitna ng paghagulgol. Natigilan sina Bayani at Hiraya. Hindi ito ang inaasahan nilang reaksyon. "Ginawa ko po iyon," patuloy ni Silakbo habang itinuturo si Hiraya. "Ginawa ko po ang lahat ng yan para protektahan kayo sa kanya." Napakunot ang noo ni Bayani. "Anong ibig mong sabihin?" Biglang tumayo si Silakbo. Mabilis nitong binuksan ang kanyang bulsa at mula roon ay may kinuha itong isang nakatuping papel at isang lumang clipping ng dyaryo na nakalaminate. Inilahad niya ito kay Bayani. "Nag-imbestiga po ako tungkol sa kanya, sir. Dahil una pa lang, hindi na maganda ang kutob ko sa kanya. At tama nga po ako. Ang babaeng yan, may record po yan ng panloloko at estafa sa dati niyang pinanggalingan. Tignan niyo po." Nanginginig na kinuha ni Bayani ang mga papel. Binasa niya ang headline ng lumang dyaryo, "Babae aresto sa kasong estafa." At sa ilalim nito, isang maliit na litrato ng isang babae na medyo kamukha ni Hiraya at ang pangalan, Hiraya Alcantara. Hindi totoo yan." Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. "Sinubukan ko siyang paalisin sa paraang hindi kayo madadamay, sir." Patuloy nang nagwawalang si Silakbo. "Ayokong malaman ninyo na nakapagpasok kayo ng isang kriminal sa pamamahay ninyo. Ginawa ko lang po ang lahat para sa kapakanan ninyo. Patawarin niyo po ako kung nagkamali ako ng pamamaraan, pero hindi po ako nagsisisi na sinubukan kong ilayo kayo sa panganib. Ang eksena ay perpekto. Isang tapat na lingkod na nagkamali dahil sa sobrang pagmamalasakit. Isang akusado na ngayon ay may bahid na ng duda." Tumingin si Bayani mula sa mga papel na hawak niya patungo sa umiiyak na si Silakbo at pagkatapos ay kay Hiraya na hindi makapagsalita sa pagkabigla. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang malalim na pagkalito. Naramdaman ni Hiraya na bumalik ang lahat ng lamig. Ang sinag ng pag-asa na kanyang nakita kanina ay muling natabunan ng isang makapal at madilim na ulap ng kasinungalingan. Tinalikuran na sila ni Bayani. Dala ang mga papel. "Kailangan kong mag-isip," sabi nito bago tuluyang pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Naiwan si Hiraya sa sala. Kaharap ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahang tumayo si Silakbo. Pinunasan nito ang kanyang mga pekeng luha. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang kaawa-awa. Ito ay mukha ng isang demonyong nagtagumpay. Lumapit ito kay Hiraya at sa isang boses na kasing lamig ng yelo, bumulong ito. "Sinabi ko na sa'yo, hindi ka mananalo sa akin." Ang gabi ay muling bumagsak sa Villa Esperanza. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay tila mas mabigat at mas nakakapanlumo. Pagkatapos ng nangyari sa sala, hindi na muling nagpakita si Dr. Bayani. Nagkulong ito sa kanyang opisina. Iniwan si Hiraya na palutang-lutang sa isang dagat ng kawalan ng katiyakan. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila si Silakbo. Naghihintay na muli siyang suguin. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makausap ang doktor. Kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang panig, kahit na walang sino man ang handang makinig. Dala ang lahat ng natitirang lakas, kinatok niya ang pinto ng opisina. Walang sagot. Kinatok niyang muli, mas malakas. "Sir Bayani, parang awa niyo na po. Pakinggan niyo po ako." Isang mahabang katahimikan ang sumunod bago niya narinig ang pag-click ng seradura. Bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Dr. Bayani,
Ang muka ay pagod, ang mga mata ay puno ng gulo. "Pumasok ka," sabi nito sa mahinang boses. Sa halip na manatili sa loob ng opisina, dinala siya ni Bayani sa hardin sa likod ng bahay. Umupo sila sa isang bench na bato sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang tanging ilaw nila ay ang maputlang sinag ng buwan. "Yun ba talaga ang pangalan mo? Hiraya Alcantara?" Diretsong tanong ni Bayani. Hawak pa rin ang lumang clipping ng dyaryo. Tumango si Hiraya. "Opo." "At totoo bang nasangkot ka sa isang kaso ng estafa?" Huminga ng malalim si Hiraya. Ito na. Oras na para harapin ang nakaraan na matagal na niyang tinatakbuhan. Tumingin siya sa mga mata ni Dr. Bayani at sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. "Hindi po ako ang nasa litratong yan." Panimula niya. Ang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. "Pero totoo po, nasangkot ako sa isang gulo noon. Ang asawa ko po. Iniwan niya ako na may 3 anak at isang bundok ng utang. Para lang po may maipakain sa kanila, napilitan po akong magbenta ng mga produkto na hindi ko alam ay peke pala. Idinemanda po ako ng mga nabentahan ko. Hindi po ako nagnakaw, pero nagkamali po ako. Nagtiwala sa maling tao para lang mabuhay." Ikinuwento niya ang lahat. Ang paghihirap, ang kahihiyan, ang mga gabing umiiyak siya dahil wala siyang maibigay na gatas sa kanyang mga anak. Habang nagsasalita siya, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi na para sa kasalukuyan, kundi para sa nakaraang puno ng pait. Nakinig lang si Bayani. Hindi siya nagsalita. Hindi siya humatol. Pinakinggan lang niya ang bawat salita, ang bawat hikbi. At sa pakikinig na yon, naramdaman ni Hiraya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may nakakaintindi sa kanya. Nang matapos siya, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. "Ako rin," biglang sabi ni Bayani. Ang tingin ay nasa malayo. "Ako rin ay may pinagsisisihan." Sa unang pagkakataon, ibinahagi niya ang kanyang sariling multo. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang yumaong kasintahan. Ang pangalan niya ay Lira. Isang aksidente sa sasakyan. Nag-aaway sila bago mangyari iyon. Mga masasakit na salita ang huli nilang pinagpalitan. "Sinisisi ko ang sarili ko araw-araw." Pag-amin ni Bayani, ang boses ay basag. "Paano kung hindi kami nag-away? Paano kung mas maaga kaming umalis? Ang relong iyon. Iyon ang anniversary gift niya sa akin. Ibinigay niya iyon ilang oras bago siya mawala." Ngayon, si Hiraya naman ang nakinig. Nakita niya ang lalaki sa likod ng malamig na doktor. Isang taong sugatan, isang taong biktima rin ng mapait na nakaraan. Sa ilalim ng buwan, 2 sirang kaluluwa ang nagtagpo, pinagbuklod ng sakit at ng isang hindi inaasahang pag-unawa. Bumalik sila sa loob ng bahay na may bagong bigat at gaan sa kanilang mga puso. Habang papasok sila, narinig nila ang isang maliit na kaluskos mula sa sala. Doon, sa gitna ng sahig, naglalaro ang kanyang 3 anak. Gising pa pala. Nagtatawanan sila habang pinag-aagawan ng isang luma at medyo sira ng teddy bear, ang paboritong laruan ni Amihan. "Dalisay, akin na yan," sabi ni Hayo. "Hindi, kay Amihan to," hindi sagot ni Dalisay habang niyayakap ang manika. Sa gitna ng kanilang munting pag-aaway, biglang napasigaw si Dalisay. "Aray, may matigas sa tiyan ni Teddy." Napakunot ang noo ni Hiraya at lumapit. "Ano yon, anak?" "May matigas po dito, nanay," sabi ni Dalisay habang kinakapa ang tiyan ng teddy bear. "Parang bato." Kinuha ni Hiraya ang manika. Kinapa niya ito. At doon nga, sa gitna ng malambot na bulak, may isang bagay na matigas at may kakaibang hugis. Tumingin siya kay Bayani, ang mga matay ng lalaki, sa isang biglaang realisasyon. Mabilis na humanap si Hiraya ng gunting.
Dahan-dahan niyang ginupit ang tahi sa gilid ng teddy bear. Isinuksok niya ang kanyang mga daliri sa loob at may nahawakan siyang malamig na metal. Dahan-dahan niya itong inilabas. Sa ilalim ng ilaw ng sala, kumislap ito. Isang pamilyar na gintong relo. Ang relo ni Dr. Bayani. Itinago niya rito, bulong ni Hiraya, hindi makapaniwala. Itinago ni Silakbo sa laruan ng anak ko para kung sakaling mahanap, sa akin pa rin mapupunta ang sisi. Nakatitig lang si Bayani sa relo na nasa palad ni Hiraya. Tila may sariling isip, kinuha niya ito. Hinawakan niya ito nang may pag-iingat na parabang ito ang pinakasagradong bagay sa mundo. At habang pinagmamasdan niya ito, ang kanyang hinlalaki ay hindi sinasadyang napadiin sa isang maliit na uka sa gilid ng case nito. Isang uka na hindi niya napansin noon. Isang mahinang click ang narinig nila at sa kanilang pagkamangha, ang takip sa likod ng relo ay bumukas. At sa loob, sa isang maliit na espasyo, mayroong isang bagay na nakaukit. Isang maikling linya ng mga salita na hindi pa niya nakikita kailanman. Ang hangin sa sala ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa maliit na relong nasa kamay ni Bayani. Hinawakan niya ito palapit sa ilaw. Pinipilit basahin ang maliliit na letrang nakaukit sa loob ng takip nito. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkamangha. Patawad, mahal. Hindi preno. Manibela. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Bawat isa ay tila isang piraso ng isang palaisipan na ngayon pa lang nabubuo sa kanyang isipan. Patawad. Hindi preno. Manibela. Anong ibig sabihin niyan? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Tumingin sa kanya si Bayani. Ang mga mata ay nanlalaki sa isang realisasyon na nagpabago sa lahat. Ang aksidente, bulong niya. Ang sabi ng mga investigador, nawala ng preno ang sasakyan. Iyon ang dahilan kung bakit kami bumangga. Kaya ko sinisisi ang sarili ko. Dahil kung hindi kami nag-aaway, baka napansin ko agad na may mali sa preno. Huminga siya ng malalim. Pero ito ang huling mensahe niya. Isinulat niya ito bago niya ibinigay sa akin. Hindi preno, manibela. Ibig sabihin, may ibang nangyari. May pumilit sa kanya na ibangga ang sasakyan. Hindi yun aksidente. Isang bagong bigat ang bumalot sa puso ni Bayani. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito bigat ng pagkakasala, kundi bigat ng isang katotohanang kailangan niyang harapin. Ang kanyang kasintahan ay hindi namatay sa isang simpleng aksidente. Pinatay siya. Ngunit ang personal na revelasyong yon ay kailangang maghintay. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang relong nasa kamay niya. Ang relong nagpapatunay na nagsisinungaling si Silakbo. Nasa atin na ang lahat, sabi ni Bayani. Ang boses ay puno ng bagong determinasyon. Tumingin siya kay Hiraya at sa pagkakataong yon, isang bagay na mas malalim pa sa awa ang nakita niya sa mga mata nito. Nakita niya ang respeto at tiwala. Bukas ng umaga, haharapin natin siya. Ibubunyag natin ang lahat ng kasinungalingan niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Hiraya ng tunay na kapayapaan. Isang pakiramdam na sa wakas, matatapos na ang lahat ng ito. Dinala niya ang kanyang mga anak pabalik sa kanilang silid. Ang puso ay magaan. Habang pinapatulog niya sila, niyakap niya sila ng mahigpit. Matatapos na rin to, mga anak, bulong niya. Magiging maayos na ang lahat. At sa gabing iyon, natulog si Hiraya ng mahimbing. Panatag ang loob na kinabukasan ay magdadala ng katarungan. Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, isang anino ang nakatayo sa dilim. Nakikinig. Narinig ni Silakbo ang lahat. Ang pagkakadiskubre sa relo, ang plano ni Bayani. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa matinding galit.
Ang kanyang perpektong plano ay gumuho. Ang kanyang mga taon ng paglilingkod, ng lihim na pag-ibig at pag-asam ay mauuwi sa wala dahil sa isang babaeng basura at sa mga anak nito. Hindi, sabi niya sa sarili, hindi ako papayag. Kung hindi niya kayang paalisin si Hiraya, sisirain niya ito sa paraang hindi na ito muling makakabangon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagda-dial siya ng isang numero. Hello? Child Protective Services? Sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay biglang naging puno ng pag-aalala at pekeng luha. Gusto ko po sanang mag-report ng child abuse. Oo, dito po sa Villa Esperanza. Ang pangalan po ng ina ay Hiraya Alcantara. Palagi po niyang sinasaktan ng mga anak niya. Nakita ko po kanina. May mga pasa po sila sa braso. Parang awa niyo na po. Tulungan ninyo ang mga bata. Kinabukasan gumising si Hiraya na may ngiti sa labi. Naghanda siya ng almusal para sa mga anak. Nagtawanan sila. Ang atmosfera sa kanilang maliit na silid ay magaan at puno ng pag-asa. Naghahanda na silang lumabas para harapin ang bagong araw nang biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. Hindi sa kanilang pinto. Sa pangunahing pinto ng mansyon. Isang malakas na doorbell ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, paulit-ulit, na para bang may isang emergency. Nagkatinginan sina Hiraya at Bayani, nakadarating lang din sa sala. Isang masamang kutob ang biglang gumapang sa dibdib ni Hiraya. Naglakad si Bayani papunta sa pinto at binuksan ito. At doon, sa labas, nakatayo ang dalawang unipormadong pulis at isang babaeng may dalang ID ng isang social worker. Magandang umaga po, sabi ng social worker. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nandito po kami bilang tugon sa isang report. Maaari po ba naming makausap si Hiraya Alcantara? Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Hindi siya makagalaw. May report po kami ng physical abuse laban sa kanyang 3 anak. Patuloy ng babae, habang ipinapakita ang isang opisyal na dokumento. Hawak po namin ang isang temporary order para ilagay ang mga bata sa aming kustodya habang iniimbestigahan ang kaso. Ano? Hindi yan totoo. Sigaw ni Bayani, ngunit huli na ang lahat. Mula sa likuran ng mga bisita, lumabas si Silakbo. Ang kanyang mukha ay puno ng nag-aalalang ekspresyon. Salamat po at dumating kayo. Hindi ko na pumasikmura ang ginagawa niya sa mga bata. Ang mga salita ay tumama kay Hiraya na parang mga bala ng baril. Tumingin siya sa kanyang mga anak na ngayon ay nakayakap sa kanyang mga binti, takot na takot sa mga bagong dating. Ang katarungang inaasahan niya ay naging isang bangungot. Ang kanyang tagumpay ay naging kanyang pinakamatinding pagkatalo. Sa isang iglap, hindi na lang ang kanyang trabaho at dignidad ang nakataya. Ang nakataya ngayon ay ang kanyang mga anak. Hindi ninyo maaaring gawin yan. Ang boses ni Bayani ay dumagundong sa buong sala. Isang tinig na sanay mag-utos at hindi sanay na sinusuway. Humarang siya sa pagitan ng social worker at ni Hiraya na ngayon ay nakaluhod na sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang 3 nanginginig na anak. Sir, naiintindihan po namin ang sitwasyon. Mahinahong sabi ng social worker, isang babaeng nasa edad 40 na may mga matang nakakita na ng maraming kasinungalingan. Pero may protocol po kaming sinusunod. Kailangan po naming isama ang mga bata sa isang ligtas na lugar. Ligtas? Halos isigaw ni Bayani. Nasa pinakaligtas na lugar na sila, kasama ng kanilang ina. Iyan po ang aalamin ng aming investigasyon. Giit ng babae. Samantala, si Silakbo ay nasa gilid, naglalaro sa papel ng isang nag-aalalang tagapagmasid. Parang awa niyo na po, ma'am. Kagabi lang po, narinig ko silang umiiyak. Nakita ko po ang mga pasa. Doon na hindi nakapagtimpi si Bayani. Hinarap niya si Silakbo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumahimik ka!
Alam nating dalawa kung sino ang totoong demonyo sa bahay na ito. Pagkatapos ay muli niyang hinarap ang social worker. Ako si Dr. Bayani Del Sol, ang may-ari ng bahay na ito, at isang doktor. Personal kong sinusuri ang mga batang ito araw-araw. Ang sinasabi ninyong pasa ay mga gasgas lang ng normal na batang naglalaro. Kung gusto ninyo, maaari ko kayong bigyan ng kompletong medical report para sa kanilang tatlong ngayon din. Ang awtoridad sa boses ni Bayani, kasama ng kanyang profesyon, ay nagbigay ng sandaling pag-aalinlangan sa social worker. Tumingin ito sa mga pulis na naghihintay lang din ng senyales. Ngunit si Silakbo ay hindi pa tapos. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Pinagtatakpan niya lang po ang babaeng yan. May relasyon po sila. Isang kasinungalingang may bahid ng katotohanan, sapat para muling ibalik ang duda. Nang marinig iyon, tuluyan nang nawalan ng lakas si Hiraya. Ang kanyang mga luha ay muling bumuhos. Ang pakiramdam ng pagiging walang-wala ay bumalik. Mas masakit, mas malupit. Hindi niya kayang lumaban. Paano niya lalabanan ang isang sistema? Paano niya lalabanan ang mga kasinungalingang pinag-isipang mabuti? Nakita ng kanyang mga anak ang kanyang pag-iyak. Nakita nila ang kanyang pagsuko. At sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang bumasag sa tensyon. Hindi po. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Doon, nakatayo sa tabi ni Hiraya, ay ang 5 taong gulang na si Dalisay. Ang batang laging tahimik. Ang batang may mga matang parang salamin. Hindi po kami sinasaktan ni nanay, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw. Tumingin siya ng diretso sa social worker. Si nanay po. Love niya kami. Napatanga ang social worker sa biglaang pagsasalita ng bata. Ngunit hindi pa tapos si Dalisay. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang maliit na daliri at itinuro si Silakbo. Siya po, sabi ng bata. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Siya po yung masama. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala. Maging ang mga pulis ay hindi makagalaw. Nakita ko po siya. Patuloy ni Dalisay. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit matalim. Noong isang gabi po, pumasok po siya sa kwarto namin. Akala niya po, tulog na ako. Kinuha niya po yung teddy bear ni Amihan. Tapos po, may nilagay siyang makintab sa loob ng tiyan ni Teddy. Ang bawat salita ng bata ay tila isang martilyo na unti-unting dumudurog sa pader ng mga kasinungalingan na itinayo ni Silakbo. Nanlaki ang mga mata ni Silakbo. Sinungaling na bata, tinuruan lang yan ng ina niya. Ngunit huli na. Ang purong katotohanan sa boses ng isang inosenteng bata ay isang bagay na hindi kayang pekein. Nakita ito ng social worker, nakita ito ng mga pulis. At yung butones po dagdag ni Hayo na biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Nalaglag po niya yung butones niya sa labas ng laundry room noong kinulong niya kami. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Silakbo. Hindi totoo yan. Mga demonyo kayo. Sigaw niya. Ang kanyang pagkukunwari ay tuluyan ng natunaw at lumabas ang tunay niyang kulay. Isang babaeng puno ng galit at kabaliwan. Sinugod niya si Hiraya, ngunit mabilis siyang naharang ng 2 pulis. Huli ka na, Silakbo, sabi ni Bayani habang inilalabas ang relong ginto mula sa kanyang bulsa. Ipinakita niya ito sa mga pulis at ito ang ebidensya. Sa gitna ng kanyang pagwawala, habang siya ay pinupusasan, isinigaw ni Silakbo ang kanyang huling alas. Hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Mang Teban, ang pinsan ni Sir. Siya ang nag-utos sa akin na kunin ang relo. May kahati ako sa mana kapag nawala na ang mga sagabal na yan. Ang revelasyon ay isang huling patak ng lason, ngunit hindi na ito mahalaga. Ang katotohanan ay lumabas na. Habang inilalabas ng mga pulis ang nagwawalang si Silakbo at ang kasabwat nitong si Teban na mabilis ding natunton sa loob ng mansyon, dahan-dahang lumapit si Bayani sa mag-iina.
Ang social worker ay nasa tabi lang, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mukha ay puno na ngayon ng pag-unawa at hiya. Lumuhod si Bayani sa harap ng mga bata, sa harap ni Hiraya. Tiningnan niya sila, hindi na bilang amo, kundi bilang isang taong nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang kayamanan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hayo, Dalisay at Amihan. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng isang pangakong hindi na mababali. Wala nang kahit sino man ang mananakit sa inyo. Pangako yan ni Tito Bayan. Nang umalis ang mga pulis, kasama ang social worker na paulit-ulit na humingi ng paumanhin, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Villa Esperanza. Hindi ito ang katahimikang nakakabingi na dala ng tensyon, kundi isang katahimikang payapa. Isang katahimikan na dala ng pagtatapos ng isang mahabang bagyo. Si Hiraya ay nakaupo pa rin sa sahig. Ang kanyang mga anak ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanya. Tila hindi pa rin sila makapaniwala na tapos na ang lahat. Walang nagsasalita. Tanging ang marahan nilang paghinga at ang tunog ng tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Si Bayani ay nakatayo lang sa di kalayuan. Pinagmamasdan sila. Nakita niya ang latay na iniwan ng mga nakaraang araw. Sa mukha ni Hiraya, ang pagod sa kanyang mga mata, ang panginginig na hindi pa rin nawawala sa kanyang mga kamay. At sa kabila ng lahat ng iyon, ang tanging inaatupag pa rin nito ay ang paghaplos sa buhok ng kanyang mga anak. Tinitiyak na sila ay ligtas. Dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa sahig, hindi sa kanilang harapan, kundi sa kanilang tabi. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lang niya na ang kanyang presensya ay maging isang mensahe na hindi na sila nag-iisa. Ilang minuto ang lumipas. Si Amihan ang unang kumalas sa yakap. Gumapang ito palapit kay Bayani at kinalabit ang kanyang pantalon. Tumingin si Bayani sa bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Isang ngiting totoo at walang pagkukunwari. Okay na, di ba Tito Bayan? Tanong ni Dalisay, na ngayon ay medyo lumuwag na rin ang yakap sa ina. Ang salitang tito ay tumama kay Bayani na parang isang matamis na musika. Ngumiti siya at tumango. Oo, okay na. Nang gabing iyon, matapos mapatulog ang mga bata, nagkita sina Hiraya at Bayani sa hardin. Ang parehong hardin kung saan ibinahagi nila ang bigat ng kanilang mga nakaraan. Ngunit ngayon, ang hangin ay mas magaan. Salamat po, Sir Bayani. Panimula ni Hiraya. Ang mga mata ay nakatitig sa mga bituin. Salamat po sa pagtitiwala. Kung hindi po dahil sa inyo. Bayani, putol nito. Tawagin mo akong Bayani at ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Hiraya. Tumingin ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ikaw at ang mga anak mo, kayo ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito. Matagal na panahon na itong puno ng mga alaala at kalungkutan. Ngayon lang ulit ako nakarinig ng tawanan sa mga pasilyo nito. Ngayon lang ulit ito naging tahanan. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Hiraya. Pero, ano na po ang mangyayari ngayon? Aalis na po kami. Maghahanap na lang po kami ng ibang matutuluyan. Umiling si Bayani. Hindi. Lumapit siya ng kaunti, sapat para maramdaman ni Hiraya ang init na nagmumula sa kanya. Gusto kong manatili kayo. Pero wala na pong silakbo. Wala na pong problema. Hindi niyo na po ako kailangan, sabi ni Hiraya. Kailangan kita. Mabilis na sagot ni Bayani. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang mga palad ay mainit at magaspang, ngunit ang hawak niya ay puno ng pag-iingat. Hindi bilang katulong, Hiraya, kundi bilang kasama. Gusto kong manatili kayo rito bilang pamilya. Natigilan si Hiraya. Ang mga salitang yon ay mga salitang pinangarap lang niya sa kanyang mga panaginip.
Ang salitang pamilya ay isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ng kahulugan. Pero, paano? Hindi ko pa alam. Pag-amin ni Bayani. Ang alam ko lang, sa loob ng maraming taon, isinara ko ang puso ko. Natakot akong magmahal muli. Pero nang makita ko kung paano mo ipinaglaban ang mga anak mo, kung paano ka nanatiling matatag sa kabila ng lahat, tinuruan mo akong umasa ulit. Tinuruan mo akong maniwala na posibleng maghilom ang mga sugat. Hindi na napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Isang kaligayahan na hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Kinabukasan, isang bagong simula ang sumalubong sa kanila. Sa unang pagkakataon, hindi sa maliit na mesa sa sulok ng kusina, kumain si Hiraya at ang kanyang mga anak. Sa unang pagkakataon, sabay-sabay silang lahat na umupo sa malaking hapagkainan sa dining hall. Naghanda si Hiraya ng simpleng sinangag at itlog, ngunit para sa kanilang 5, ito ang pinakamasarap na almusal sa buong mundo. Napuno ang dining hall ng kwentuhan at tawanan. Si Hayo ay nagkukwento tungkol sa kanyang pangarap na maging piloto. Si Dalisay ay nagpapakita ng kanyang mga drawing at si Amihan ay paulit-ulit na isinusubo ang pagkain sa natutuwang si Bayani. Habang pinagmamasdan ni Hiraya ang eksena, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang Villa Esperanza, na dati simbolo ng kanyang paghihirap, ay isa na ngayong simbolo ng pag-asa. At ang lalaking dati niyang kinatatakutan, ngayon ay ang taong nagbibigay sa kanya ng lakas para muling mangarap. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating malamig at tahimik na Villa Esperanza ay isa ng pugad ng tawanan at pagmamahal. Ang mga pader na dati saksi sa mga luha at takot ay ngayoy puno na ng mga drawing ni Dalisay at mga litrato ng isang bagong buong pamilya. Isang umaga, ang amoy ng sinangag at mainit na kape ang gumising sa mansyon. Sa kusina, hindi na si Hiraya ang nag-iisang naghahanda. Kasama niya si Bayani, suot ang isang nakakatuwang apron na may disenyong World's Best Dad. Habang sinusubukan nitong magprito ng itlog, isang gawain na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maperpekto. Bayan, masusunog na naman ayan, natatawang sabi ni Hiraya habang hinahalo ang sinangag. Konting tiwala lang mahal, sagot ni Bayani sabay kindat. This is a work of art. Pumasok sa kusina ang 3 bata. Unipormado na at handa na para sa eskwela. Hindi na sila nag-aaral sa isang pampublikong paaralan sa malayo. Ngayon, pumapasok na sila sa isang magandang paaralan na malapit lang sa villa. Good morning, Nanay! Good morning, Papa Bayan! Bati ni Hayo. Ang tito ay matagal nang naging papa. Hinalikan nila ang pisngi ng dalawa. Umupo sila sa kanilang mga pwesto sa dining table. Hindi na sa sulok, kundi sa mismong sentro ng tahanan. Habang kumakain sila, isang sulat ang dumating para kay Hiraya. Kinakabahang binuksan niya ito. Ito na ang resulta ng kanyang final exam sa isang online course sa bookkeeping na kinuha niya sa tulong at suporta ni Bayani. Dahan-dahan niyang binasa ang mga nakasulat. At pagkatapos, isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pumasa ako. Bulong niya, hindi makapaniwala. Sabi ko sa'yo, kaya mo, sabi ni Bayani. Puno ng pagmamalaki ang kanyang boses. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya mula sa ibabaw ng mesa. I'm so proud of you. Hindi na si Hiraya ang dating babaeng laging nakayuko. Ngayon, siya ay isang babaeng may kumpiyansa, isang babaeng may pangarap na unti-unti niyang inaabot. Hindi na siya isang simpleng kasambahay. Siya ang magiging partner ni Bayani sa pagpapatakbo ng isang maliit na charity clinic na plano nilang itayo. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa eskwela, naglakad-lakad sila sa hardin. Ang parehong hardin na naging kanlungan ng kanilang mga sikreto at pag-asa. Huminto sila sa isang espasyo kung saan may nakatanim na isang batang puno ng narra.
Naaalala mo ba noong una tayong nag-usap dito? Tanong ni Bayani. Pareho tayong wasak. Pareho tayong takot. Hindi ko akalain na ang hardin na ito, ang bahay na ito, ay muling mamumulaklak. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang lahat ay nagbago. Dahil tinuruan mo akong muling magtiwala, sagot niya. At tinuruan mo akong muling magmahal, sabi ni Bayani. Humarap siya kay Hiraya at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Hiraya Alcantara, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang problema. Pero maipapangako ko na sa bawat pagsubok, sa bawat paggising sa umaga, kasama mo ako. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha siyang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may maliit na diamante ang kumikinang. Will you build this new life with me? Will you be my wife? Ang mga luha na dumaloy sa pisngi ni Hiraya ay hindi na luha ng pait o takot. Ang mga ito ay luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Oo, Bayani. Oo. Isinuot ni Bayani ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng araw, sa harap ng kanilang bagong tanim na puno, isang halik ang nagpatunay sa kanilang bagong simula. Kinahapunan, ang buong pamilya ay nasa hardin. Magkakasama nilang dinidiligan ang batang puno ng narra. Ang tawanan ni Nahayo, Dalisay, at Amihan ay humahalo sa huni ng hangin. Nakatayo si Bayani sa likod ni Hiraya, ang mga braso niya ay nakayakap sa bewang nito. Ipinatong ni Hiraya ang kanyang mga kamay sa mga kamay ni Bayani habang pinagmamasdan nila ang tatlong biyaya sa kanilang harapan. Ang Villa Esperanza, na dating isang mansyon na puno ng multo ng nakaraan, ay isa na ngayong tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi binuo ng semento at bato, kundi ng mga pira-pirasong pusong muling nabuo, pinagtibay ng pagtitiwala at pinagyabong ng pagmamahal. Tumingin si Hiraya kay Bayani. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. At sa katahimikan ng papalubog na araw, bumulong siya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Salamat sa ating bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya at Bayani. Isang kwento na nagpapatunay na kahit sa pinakamadilim na pagsubok, laging may sisikat na pag-asa. Ang aral po ng kwento natin ngayon ay simple lang. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na handang maghilom, magtiwala, at bumuo ng panibagong simula mula sa mga abo ng nakaraan. Ang pagpapatawad sa sarili at pagbubukas ng puso sa iba ang tunay na susi sa isang masayang tahanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.